naman po tayo, dito naman po sa isa pang issue na ipinagyayabang, dito pong mga DDS mga kababayan, na ito daw pong si Bongo ay sinupalpal daw po mga kababayan na itong si Secretary Vince Dizon. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan. Pakiusap ko lang po, seek the truth. Katotohanan lamang po, not the script. Sec Vince, hindi po kita inuutusan at tinuturuan. Isa itong pakiusap. Alam nyo, sa totoo nga lang mga kababayan, mas nalulupitan nga ako kay Secretary Vince Dizon eh. Bakit? Dahil kaya niyang harapin yung dati niyang naging boss. Ano po, para lang itama at sabihin yung katotohanan. Dito pa ako bumibilib kay Secretary Vince Dizon sa totoo lang. Kasi kahit nasabihin na naging staff siya dati ni Bongo, kaya niyang harapin at titigan sa mata itong si Bongo dahil nga maliwanag naman kung ano po yung mandato ng presidente na sinusunod ni Secretary Vince Dizon. Walang sisinuhin, walang kikilalanin, basta sangkot dapat kang managot. Yun ang pananaw, mga kababayan ni Secretary Vince Dizon. So ngayon, mas nagbukha pang nakakaawa dito si Bongo. Alam niyo kung bakit? Kasi nananawagan siya ng katotohanan lang daw kay Secretary Vince Dizon. Eh maliwanag naman po ang mandato ni Secretary Vince na ilabas nga yung katotohanan dito. So kaya siguro nagkakaganito itong si Bongo dahil alam niya mga kababayan na sasabit po talaga yung kanyang pamilya at kahit yung kanyang pangalan. At paalala lang po, ang issue ngayon ay tungkol sa ghost, substandard, o anomalous flood control project. Hindi natin isasali yung mga proyektong palpak sa ilalim ng sa ilalim ng DOH na kung saan yung mga ospital na iniwan na lang basta, yung mga proyekto na dapat mga dagdag ospital na nagawa na kaso hindi pa nagawa. 'Di ba? Yung iba pa nga ghost project pa. At yung mga ipinagmamalaki na health center ni Bongo mga kababayan na kung saan yung iba na saglip na matagal na palang tapos ay hindi pa pala nasisimulan at tinatanong kung saan napunta yung pondo. Baka kaya nagkakaganito si Senator Bongo kasi ang gusto niya mangyari dito mga kababayan, mailigtas yung kanyang pangalan. Kung wala kang sinisino-sino o pinipili, kasuhan niyo po at pakulong kaagad yung mga totoong mastermind. Yung totoong buhaya. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at corrupt. Ikulong na yan. Huwag ka mag-alala, Senator Bongo, baka makasama ka dyan sa sinasabi mo. Yung mga super health center na inangkin mo, na yung iba'y hindi pa nagagawa, baka sa iyo pa maibutas yan. Mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Isa Di mo ka na pa doon. siguro mapangalanan, pero pakiusap ko po, tumbukin nyo po. Tumbukin nyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin nyo yung sinong may sala talaga rito. Matutumbo ka talaga dyan. Matutumbo ka talaga dyan, Senator Bongo. Huwag ka mag-alala. Alam mo, nakatingin sa iyo ang taong bayan dun sa issue ng joint venture na inamin ni Sara Diskaya, sa pamilya mo, sa CLTG, na sinasabi na yung meaning nung CLTG ay pangalan mo. Sasabit ka dyan, maniwala ka. Tumbukin mo yung mastermind at huwag sanang ilihis yung issue. So ngayon mga kababayan, na ito po ang sagot ni Secretary Vince Dizon sa lahat mga kababayan ng mga nagsasabi na parang dinidepensahan ng gobyerno o dinidepensahan ng investigasyon yung yung ginagawa ni Secretary Vince Dizon mga kababayan, yung mga kurap na opisyales na kung saan yung ginagawa daw ni Secretary Vince Dizon, ICI, at nung iba pa na pag-iimbestiga ay pagdepensa lamang po sa mga totoong kurap. So ngayon ito po yung sagot ni Secretary Vince Dizon na kung saan ayon po sa kanya dapat reforma hindi depensa. So ito, pakinggan po natin. Matindi to. You're absolutely right. And Mr. The Senate is... Wait lang. You're absolutely right. And Mr. Chairman, if I may be frank. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH. Tama! At baguhin ang DPWH. At lahat po ng sinasabi nyo is absolutely correct po. At kasama po sa reforma ay yung pagbabago sa presyo. Kasi po, sabi nga po na kanina, hindi na po taon ang binibilang dito. Dekada na po ito. Alam nyo, dito talaga ako bilib na bilib kay kay Secretary Vince Dizon. Kaya niyang titigan sina Senator Bam Aquino, kaya niyang titigan si Bongo para sabihin
na hindi depensa yung ginagawa namin. Hindi para depensahan itong DPWH. Kasi ang utos sa akin ng presidente, reformahin itong DPWH at tanggalin lahat ng mga posibleng korap dyan. Diba? Diyan ako bilib mga kababayan kay Secretary Vince Dizon, sa totoo lang. Dekada na po ito na paulit-ulit. Tama. No, so I think with the help of the Senate and the will of the President to get these reforms done, I think po magagawa na po natin ito once and for all. O ayan, kita nyo. Diba? Maikli lang yung sagot ni Secretary Vince Dizon pero may laman. Kasi ano ba yung sinasabi ni Bongo? Ituro daw yung mga totoong sangkot, wag daw ilihis yung issue, kasi parang ang dating sa sinabi ni Bongo, may pinoprotektahan etong si Secretary Vince Dizon at hindi sinasabi yung totoo. Maliwanag nga na ang mandato ni Secretary Vince Dizon kung ano yung sinabi ng presidente na reformahin, doon talaga siya nakafocus. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, ang laki ng pinagbago ng itsura ngayon ni Secretary Vince Dizon. Makikita nyo na talagang nakafocus siya sa kanyang trabaho mga kababayan. Unlike dun sa iba na mga senator na puro papogi lang yung ginagawa pero hindi naman nagtatrabaho. Kita nyo mga kababayan si Secretary Vince Dizon, marami mga senador ang pumupuna sa kanyang kondisyon, sa kanyang itsura, pero hindi alintana yung kay Secretary Vince Dizon kasi nga doon natin nakikita na talagang nagtatrabaho ng maayos ito pong si Secretary Vince Dizon. So ngayon kung ano po yung utos ng presidente na walang sisinuhin, kung sino talaga ang dapat magbayad at kurap, dapat talagang managot. Kaya nga nire-reforma ni Secretary Vince Dizon yung DPWH mga kababayan. Kasi nga alam ni Secretary Vince Dizon na seryoso ang presidente. Bakit po natin nasabing seryoso ang presidente na may managot at may makulong po dito? Kasi kung makikita nyo, di ba kahapon, ipinasilip na mga kababayan yung mga kulungan para sa mga dawit sa flood control. Scam. Inihahanda na ng DILG. Ano maliwanag nga yung sinasabi dito. Basahin natin yung nilalaman ng balita galing po dito sa Abante. Sabi po dito, handa na ang Bureau of Jail Management and Penology or itong BJMP sa oras na may makasuhan kaugnay ng flood control scam ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Remulla, regular jail cells ang inihahanda para sa mga dawit sa anomalya dahil pantay-pantay umano ang patakaran ng kulungan, mayaman man o mahirap. So ibig sabihin mga kababayan, kung ano man yung kulungan ng mga mahihirap, ganun din yung magiging kulungan ng mga sangkot na politiko at mga personalidad dito po sa anomalyang flood control. Sabi pa dito, posibleng sa New Quezon City Jail dalhin ng mga makakasuhan dahil sa umano'y pinakamalapit sa Sandigang Bayan. Ayon po sa kalihim, may mga toilet, shower, malinis na tubig at lugar para sa mga ehersisyo sa kulungan. Mayroon din umanong kwarto kung saan maaaring makausap ng mga akusado ang kanilang abogado. Nilinaw rin ni Remulla na hindi gagamit ang custodial center ng Philippine National Police o PNP sa Camp Crame para iditina ang mga sangkot. Ayon sa kanya, aabot sa 200 katao ang posibleng makasuhan sa susunod na 3 linggo at unang makakasuhan ng mga pangalang lumabas sa mga pagdinig ng Senado. Bagamat hindi niya diretsong kinumpirma, sabi ni Remulla na mabigat ang mga ebidensyang lumalabas sa mga pagdinig. Nauna nang ibinunyag ni Independent Commission for Infrastructure, ICI, Special Advisor Adolfo Azurin Jr. na mahigit 15 na kaso ang isasampa sa ombudsman sa darating na linggo mga kababayan. So maliwanag, kita nyo nasa 200 na tao yung posibleng makasuhan. Ngayon mga kababayan, para makita natin na seryoso po talaga ang presidente dyan, kita nyo naman yung kulungan nakahanda na. Ito, panoorin natin. Magandang umaga mga kapatid, Ian Suyo po from News 5. Hoy, hindi tayo nakakulong hindi tayo himas rehas, pero sumama lang naman tayo sa inspeksyon na isinagawa ng DILG dito sa Quezon City Jail dahil ito yung posibleng pagdalhan sa nasa 200 na indictees may kinalaman sa maanumalyang flood control project. At kung makikita nyo, sabi ni Ballpoint Pan, pag nadaan mo si Kulaan, mamaya sagasaan mo na. Mamaya pa ako aalis Nihintay ko pa yung driver ko, wala pa. sa isang room na ito, kasya na raw yung 10 katao at may kasama na rin yan na washing area, pati na rin banyo o palikuran.
nasa 700 Okay, kita nyo, naka-double deck pa to. Halimbawa, ipagpalagay natin mga kababayan, kung ang makukulong dito ay si Henry Alcantara at saka itong si Bryce Hernandez, magkasama sila sa isang kwarto, double deck naman, o kasyang-kasya naman sila dyan. Maayos naman yung higaan nila. Pangalawa naman mga kababayan, kung makukulong si Saldico, imposible naman na hindi niya idadawit dyan si former House Speaker Martin Romualdez, o kung mapapatunayan na sila mga kababayan ay magkasangkot talaga at guilty talaga sa kasong isasampalaban po sa kanila, magkasama sila dyan. Umayos naman yung higaan nila. to 800 daw May electric fan. talaga yung mga kayang ma-detain dito madala. At dito daw pansamantala munang manunuluyan yung mga may indict na personalidad hanggang ongoing yung kanilang mga hearing. Hindi na raw kasi available yung Camp Crame dahil marami na rin yung mga nakadetain doon. Siniguro naman ng DILG at BJMP na walang magkakaroon na special treatment. Sabi ni Ballpoint Pan, dyan sila magbebembanga ni Jinggoy. Kawawa si Jinggoy dyan. Kaya nga. Doon sa mga personalidad, malaki man yan o maliit, na dadalhin dito. Abangan niyo po ang kabuuan ng aking report. Mamaya lamang muli. Ito po si Ian Suyu, nagbabalita para sa News 5 Now. Ngayon mga kababayan, makikita nyo na talagang seryoso ang presidente sa usapin pong ito. Talagang mapapansin natin mga kababayan na talagang si PBBM ay gusto talaga na may managot at may makulong dito po sa issue ng maanumalyang flood control. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, inip na rin ang mamamayang Pilipino at gusto na rin makita ng taong bayan na may managot po talaga at may makulong po talaga dito. Hindi po pwede kasing wala na mapapapanagot po dito kasi ano na lang ang sasabihin ng mamamayang Pilipino na palalabasin ng iba dyan na may pinagtatakpan ang gobyerno mga kababayan. So ngayon, ang maganda dito, ipinakita na ipinakita na ng gobyerno ng DILG yung mga posibleng pagkulungan dito kina Henry Alcantara at dito sa mag-asawang Diskaya at dun sa iba pa na sangkot mga kababayan, mapapolitiko man o sikat na personalidad dito po sa maanumalyang flood control. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin?